Dumako na po tayo sa chopper. Ayan na po. Mga kababayan, ito na nga po mga kababayan na hindi po namin natuloy ang aming outing dahil po may mga problema. Dahil meron po may magpapa-chopper po sa akin na sa atin. Pre, chopper yun, pre. Di ba? Totoo ba yan? Totoo ba yan, tol? Chopper? Hindi ba to? Di ba? Mapunta po kami sa Samar, syempre, mga babayan, mahal na mahal tayo ng ating Pangulo. At kami po ay sasakay sa chopper. Helicopter! Helicopter! Oh. Sama ka ba? Ay, syempre, sasama ako. Alam mo naman ano tayo Voltes 5 tayo, tol Yan. Hindi pwedeng kulang ng isa. Yan. Yan. Oo, Voltes 5, Voltron, ganun. Ganun po talaga. I-bash nyo na po kami na, ano ba yan? Ba't yan binibigyan ng chopper? Inggit kayo, leche kayo. Di ba, tol? Wala kang magagawa, ganun talaga. Ito nga ano nga, di ba, tol, nagulat yung mga, no? Yung mga tirador. Oo. Diba, yung buka kay Mima, nagulat mga baratae. Babae lang si Mima, nagulat sila. Oo. Balita nga natin, tol, nung ini-interview, kilala nyo ba yung binira nyo? Tanong daw nung officer, nung nag-iimbestigador. Oo. Inutos lang po, hindi nyo ba alam na vlogger yan, political vlogger yan, kilala sa social media. Nagulat sila nagulat yung dalawa nagulat nawindang sila mga kababayan. Tapos sabi ni mga PDDS, paano nyo naman nalaman DDS yun na bumaril? Sabi nila, mga kababayan, sabi po nila, matagal na nilang trabaho yun. Yung ganon. Ganon talaga trabaho nila. At nung niligpit nila si Mima, parang ordinaryong araw lang daw, ordinaryong tao na akala niya hindi mapupunta sa news, hindi po mamimidya, hindi po sasabog, hindi siya suportahan ng mga senador, ng mga congressman, nagulat sila. Di ba? Di ba, tol? Tama. Hindi nila akalain na seseryosohin sila ng rito. Kasi hindi naman kala nila ang gaang-gaang ng kaso nila, ng ginawa nila, di ba? Nagulat sila, panggala, agarang aksyon ng PNP saka ng NBI, nasa kote agad sila Kaya galit diba? Na galit po. Kaya galit na galit pare ang mga kupal na DDS, di ba? Galit na galit. Kasi nga galit na galit sila kasi hindi nila matanggap na ang pagmamahal ng Pangulo sa aming mga vlogger ay gano'n na lang. Gano'n po talaga Wala kaming magagawa kasi nga hindi naman namin ginusto na mahalin namin si BBM Nakita po natin sa gobyerno, gaya nga ng kwento ni Boss Mike, hindi ka umakyat Nakita po ni Boss Mike na kailangan suportahan si BBM, binabalik niya lang po yung pagmamahal sa amin, okay? Correct. Kasi tol, maganda kasi kay Pangulo, no? Maganda kay Pangulo yung marunong siya mag-appreciate ng mga taong tumulong sa kanya during nung campaign, di ba? During nung mga nakasuporta sa kanya, nung halalan, di ba? Ngayon nakikita natin yung balik sa atin, di ba? Dahil alam naman niya na kung gaano siya kamahal ng mga solid loyalista. Diba? Tsaka kahit tahimik siya, hindi siya yung showy. Yung katulad ni Digong, magpapapress con pa. Si BBM, hindi po. Magugulat ka na lang po. Magugulat ka na lang si BBM po. Ako pare, magulat nga ako Yung bongbong na kanta, na-appreciate niya. Nagpadala ka agad sa akin ng letter. Thank you for your support and salamat sa iyong pagsuporta, pagmamahal. Tol. Ayun. Kaya nga tawag ko lang, sabi ko, isa lang naman po hiling ko Ikaw na po ang uncle ko. Sabi niya, walang problema, uncle mo na ako. Kilala mo naman ako to. Nung December. Nung nagpadala ng letter nagulat ako, may tumawag sa cellphone ko.
Sabi gano'n, "Sir, kayo po ba si Mirador Pikwa? AKA Mirador Pikwa?" Sabi gano'n. "Ay, opo, saan niyo po nakuha number ko?" "Sa isa niyo pong kaibigan kasamang vlogger." Gano'n. Oh. Sa Vengador po. Tapos sabi niya, "Bali kunin ko lang po yung address niyo diyan, sir, para po maipadala ko po yung sulat ni Pangulong Bongbong Marcos." Sabi gano'n. Yung nasa blue, no? Yung Appreciation nasa letter. blue. Oo, yun. So sabi ko, binigay ko. Sabi ko, "Ay, salamat po. Pakisabi po kay Presidente, maraming salamat po at na re-recognize po kaming mga maliliit na nakasuporta sa kanya." 'Di ba Nagulat ako eh. Oo, oh, tol, 'di ba kahit ang laman lang nun, letter, tas kalendaryo, ang saya nun eh, 'di ba? May pirma Oo. eh. Kaya 'di Yun, ba? oh. May pirma ni Nasa BBM. kwarto nga tol eh. Oo. Eh, yan ang lagay mo sa likod. Ako Matindi, lalagay ko no? nga dito yun eh, pag ano eh. Ilalagay ko Ay, sa yung likod ko, kalendaryo maglalagay. nandun sa kwarto tol eh. O nandun kasi pagka ilalagay ko dito sa likod. Oh, 'di ba? Para naman So na yun eh. Ayan po mga kababayan, ang uling balita po namin kay Mima ay pupuntahan po namin siya. Yan po ang update natin at kami po ay lilipad papuntang Samar by helicopter. Oh, thank you. Insan helicopter. No? All first time ko yun, sila Boss Mike, nakasakay na eh. Pero kinakabahan kasi ako sa helicopter, ikaw hindi ka ba kinakabahan? Uy, smugglers ka daw, smugglers rap nga dyan, smugglers ka daw tol. Ang dami nga nagsasabi niyan tol. Hindi, ito seryoso tol. Minsan, may bumabati sa akin, "Kuya, smugglers, ikaw ba yan?" Gumaganon. Pag sa mall, oo. Kunwari nakaupo, "Ay, si smugglers ata to." "Smugglers, ikaw ba yan?" Kinakalabit ako. Sabi ko, "Ay, kumain ka na ba? Hoy, kumain ka na ba? Baka gutom lang yan, hayop ka. Pogi ako doon, kako. Oo. Pogi daw siya. Nagbigyan nyo na. Okay? Mas pogi daw siya kay smuggler. Yeah. Oh, yun. Sa 40 days po, abangan nyo po kami. At, ayan, naka-chopper po kami. At gusto nga nang namin ikwento, Pikwa, ikwento muna natin tong kay Ballpoint. Ito po mga kababayan. Latest update. Yung akin muna, tol. Ito yung akin. Ito yung yung akin muna. Kasi, di ba, ito mo, bago kay Ballpoint, ayan muna sa akin. Ito po. Sige. Tapos yung kay Ballpoint, ito po yung sa akin. Share natin. Sige, share mo. Ayan ha. Ayan po, yan yung sa akin. Kuya, may naghahanap sa'yo. Sinabi ni, ayan po, di ka na nakatira dito. Ayan po, ayan po yung tao sa akin. Ayan po, ayan po, ayan yung una kong death threat. Ayan po, marami po kami natatanggap na ganyan. Pinicturean yung bahay na ginagawa nyo. Yan po, ayan ha, nakita yung date. May 26. Ayan po May 26. Kitang-kita nyo baka sabihin nila, ano na naman scripted Totoo po, may mga death threat kami. Si Boss Mike din, di ba, no, nakaraan. Yung parang isang riding in tandem, pare, na nawasak yung Montero niya. Di ba, nakita mo yon? Nakita ko nga. Ngayon po, pagtapos sa akin kay Boss Mike, nawala si Mima, ngayon po si Ballpoint naman. Ano nangyari kay Ballpoint, tol? Ayun, tol. So, nagkwento siya sa akin, tol. Sabi niya, kumakain siya pananghalian. Isang araw lang, di ba? Pagtapos ni Mima, di ba? Kakatapos na pagka-uwi niya, tol, galing Lamay. As in, pagka-uwi niya galing Lamay, kinabukasan nun. Di ba wala siya ng third day? Pan-third day ni Mima. Ngayon, may napansin daw siya na pumasok dun sa street nila kasi dead end na yung Ballpoint, tol eh. Sa malayo pa lang kita mo ng dead end. Di ka na talaga tutuloy. Ngayon, napansin ni Ballpoint, naka-helmet. So parang nagtaka siya, nagduda na siya. Tapos tinignan daw niya, pagdating dun sa pinakandulo, bumuelta pa balik. Para nilampasan lang siya. So sabi ko, anong assessment mo, tol? Sabi ko, eto, sabi niya,
kaduda-duda kasi wala naman naliligaw na naka-helmet. Ako po kasi pumupunta ako kala Ballpoint eh. Pagdating ko doon sa kanto, no, sa bayan pa lang, nagtatanggal na ako ng helmet kasi wala naman ng huli ron. At saka po sa isang lugar, example, yung kala Ballpoint, pag ikaw po naka-helmet ka doon, pumasok ka doon, automatic taong labas ka. Oo, kasi palayan eh, palayan. Oo. Kasi bakit po, yung mga tao doon, sanay sila na magmotor, magbike, wala pong helmet. Hindi po nag-helmet. Oo, saksing buhay po ako. Kaya sabi ko kay Ballpoint, Lods, ang ibig sabihin niyan, kinumpirma muna niyan kung talagang Doon ka taga doon ka. nakatira. Oo, ganyan din sa akin, tol. Ganyan din sa akin, nakita mo. Dinaanan ka na. Tinitignan nila. Eh ako naman, Oo. dalaga lang ang suspecha ko dyan, tol. Home credit or death threat. Yan lang yun sa akin eh. Home credit, tol, or death threat. Yan lang yan. Dalawa lang yan. Bakit na home credit ka ba, tol? Oo, ang dami kong tinakbo ang home credit eh. Home credit yan o death threat. Baka yung home credit ang ano mo, nagbabanta sa iyo, tol. Eh, pumupunta sa bahay ang mga home credit eh. Yun eh, no? Yung mga home credit, papadala ka bulaklak. Diba? Eh, hindi home credit yun. Putik ang home credit, papadala ka sa barangay. Kasi yung home credit, kinukontak na ako, nandito po kami sa barangay, sir, lumabas na po kayo, inaharap kayo ni chairman. Eh, sabi ko, hindi ako nagre-reply eh. Dalawa lang yan. Kung hindi home credit, death rate yan. Di ba? Pero kasi sabay-sabay tayo tol eh. Di ba? Sabay-sabay nga eh. Hindi naman pwede nagkataon lang yun, tol. Hindi pwede nagkataon lang yun. Eksaktong-eksakto ang timing, tol eh. Ako nga eh, sa totoo lang, nung eto kakabili ko lang CCTV, kaka-install ko lang kahapon. Kaka-install ko lang. Ako bibili nga ako dyan. Bibili rin ako. Time to time ako naka tol. Kasi ang set ko ng CCTV, tol, isang malayo, isang malapit. Dalawa niya, magkabilaan yan, tol. Para tinignan ko sa screen, doon sa isang camera, sa CCTV, kung meron nakatambay sa malayo, at hindi umaalis, automatic yun. Di ba meron din sa'yo? Ano ba yung sa'yo, yung kinukwento mo kagabi, bago tayo nakatulog? Bago ka umilik, tol. Yun sa akin, tol, pulan sa sakyan. Kasi matagal na yun, tol. Pulan sa sakyan na ano? Oo. Yung sa bahay namin, dun sa dating bahay namin, dito rin sa Caloocan, tol. Kasi, although alam nilang na taga Caloocan ako, pero hindi sila makakapasok dito sa condo, tol eh. Mahirapan sila, tol eh. Kailangan nilang bumutas ng underground, tol. Kailangan pa nilang gumastos, tol, para mapasok tong bahay. Pang-floor ako, tol eh. Hindi, tatago sila sa mga bahay-bahay. Pagdating nila sa'yo, lantang gulay na yun. Oo, di ba? Baka susunod na taon na pasok nila sa bahay, tol. Bago nila matuntun yung bahay. Ayan po, pero po yung latest talaga po namin, seryoso, yung latest po yung kay Ballpoint. Tapos na po sa amin yung kay Boss Mike, tapos na po sa amin yung kay sa akin, kay Mima na nga nangyari, ayan na. Tapos eto pang si Ballpoint naman ngayon, di ba? Oo. Kaya nga sabi ko, tol, hindi tsamba yon, hindi disgrasya yon. Never ever magdadala ang map, Google Map example na lang. Dadaling ka sa dead end, tol. Diba? Hindi pa pwede mangyari yon. Kasi kay Ballpoint po, walang tagusan dun, tol eh. Oo, kay Ballpoint dun eh. Alam niyo po yung mga kinukuwang bahay ng mga vlogger, yung nasa gitna ng palayan. Ganun po yung bahay ni Ballpoint. Nasa gitna ng palayan, talagang pag dumaan ka sa kalsada nila,
kila Ballpoint lang po, walang ibang bahay doon na iba-iba. Kung may bahay po doon, kamag-anak niya. Yun. Kaya po yung kay Ballpoint, nagmamanman po, nandun. Tinitingnan yung galawan nila. Di ba? Yes. Oo. Kaya nga ano tol, sabi ko, seryosohin mo na yan. Sabi ko, hindi biro yung ano na yan tol, alalahanin nyo. Sabi ko, nasa bingit tayo ngayon. Hindi natin alam kung sino nagpapatodas talaga. Kasi maaari tol, na yung 7 nahuli, alagad lang din yun eh. Alam mo yun tol? Yung kakausap lang. Kasi ang pinakang big boss tol, hindi yan naharap sa mga ano, yung, for example, harap sa atin, kunwari tayong gunmen, sila mismo yung kakausap sa atin, hindi tol, meron at meron dadaanan niya, ilang tao ang dadaanan niyan tol. Ganyan ang mga uri ng ano. Eto tol, tignan mo, ngayon lang, meron na namang mukhang gaway-gaway na nagbabanta. Ito pakinggan niyo po mga kababayan. Wag po kayong, nag-like na po ba kayo? Kasi meron po tayong person of interest, yung papakita namin ni Pikwa ngayon, at mag-like din po kayo kay Pikwa at mag-subscribe. Ito pong isang mastermind na nahuli, di umano. Papakita namin sa inyo yung babaeng sinasabi namin na pangalan daw ay Sarah. Papakita po namin. Ito po, pakinggan niyo po si gaway-gaway na nagbabantang ubusin ang buhay namin. Huwag kami, huwag yung taong bayan. Kung nagkataon dyan lang ako sa Pilipinas, ako mismo babanat sa'yo. Kita mo? Siya daw babanat. Siguraduhin mo, pusang ina mo! High blood na naman ako, tol. Siguraduhin nyo. Ito mga DDS na to, puro banta to eh. Wala kasi mga utak eh, walang mga moral eh. Tapusin muna natin, sandali lang. Huwag kami, huwag yung taong bayan. Kung nagkataon dyan lang ako sa Pilipinas, ako mismo babanat sa'yo. Babanatan kita ng mabawasan man lang uli yung mga taong... Kung nagkataon lang daw po na nandito siya sa Pilipinas, siya na daw po ang babanat sa akin para mabawasan daw po kami. Ang tibay talaga ng pagmumukha ng taong ito. Ang galing-galing mo kasi magsalita kapag sa harap ng kamera. Ang tanong, kaya mo bang gawin yan sa personal? Aawa ako sa'yo kasi yung kayabangan mo ng social media lang. Kainin mo, Ballpoint! Kakainin ni Ballpoint yan, no, tol, no? Oo, kakainin ng buhay yan, tol. May pagkakanibal pa naman yan si Ballpoint. Oo, si Ballpoint po. Si Ballpoint po. Si Ballpoint po, pagka inuman nyo yan, putik talagang sanay po kumain ng tao yan. Ganyan yung sa Tarlac eh. Kumakain ng tao eh. Di ba? Naduduwal nga eh. Sabi ko, Ballpoint, kumakain ka ba ng baboy naman? Naduduwal ako dun. Tao, kinakain ko. Oo. Di ba? Pag wala ng karne, tao, kinakain namin. Sa Mindanao kasi yan din eh. Oo. Kumakain nga ng bala yan, tol. Kumakain nga ng bala eh, no? Tangin sa Ballpoint, hayop to eh. Nagtututbrush ng samurai yan. Nagtututbrush ng samurai. Oo. Ito. Hindi ka umuwi ng Pilipinas. Dito natin. Kasi willing naman akong harapin ka eh. Walang problema. Hindi naman po tayo mauuna. Ang delikado dyan, pag inunahan tayo. Kasi tayo po, depensahan naman natin yung sarili natin. Pero ang ganitong klaseng mayayabang na tao, isa lang nakikita ko dito. Mukhang yung kanyang binabatong salita. Mukhang sa kanya tatama eh. Hindi ko lang maintindihan. Parang napapanaginipan ko lang. Hinay-hinay sa pagbabanta. Kasi baka bumalik sa'yo at sa pamilya mo. Kami kasi, hindi kami marunong yan magbanta. Wala kaming ganon. Pero, hindi naman kami papayag. Ang ganon-ganon na lang. Kita mo yung salita niya, hindi kami nagbabanta pero kumakain kami ng tao! Sakit na ugat ko. Buti nga si Ballpoint kumakain ng tao eh. Paano pa, pag yung kasama niya, nakita nyo na po yung kasama niya, si Bawaw. Si Bawaw, yung cameraman niya, tol. Kumakain ng ano yun, tumitibok na matres, tol. Oo, literally. Oo. Kumakain man, tumutibok na matres yun, tol. Kahit yung menopause, yung favorite ko menopause. Ayaw.
Ayaw pa naman. At hindi mga bata nito ni Ballpoint, kala mo? Ano ba kinakain? Ano mo dyan, kay Ma'am Lorena Sanchez, ayan, kilala niyan si Bawaw, oh. Sabi, ito. Kaya pala tumataba na si Bawa, oh. Sabi ko sa'yo eh. Tumataba pala yan, tumitikok na matres, tol. Nakakataba ang matres, tol. Sabi ko sa'yo, full of nutrients yun eh. Grabe, no? Grabe pala yung si Bawa, oh. Gano'n, tatay-tahimik, tol. Tatay-tahimik. Diba, tatay-tahimik, nag-o-obserba yun, tol, ng mapapasukan niya, tol. Umaamoy-amoy. Umapasok sa loob yun eh. Mga ganun yun, tol, umu-open sa min, tol. Wala kang magagawa siya na kursunada, matris mo nun. Ayaw ko tuloy natin to. Ingat ka rin, baka yung trabaho mo dyan, hindi ka magtagal. Ay baka ma-deport. Feeling ko lang naman, hindi natin hawak yung panahon eh. Hindi mo rin hawak yung buhay mo. Yan yung tandaan mo. Dahil hindi mo hawak yung buhay mo, hinay-hinay ka sa pagbabanta mo. Kasi yung panahon, baka pumabor sa akin, maipit ka. Yun yung sinasabi ko. Hinay-hinay lang. At eto pa po yung post niya mga pre. Basahin ko lang po. Ballpoint man, mag-ingat ka. Ikaw na susunod na paglalamayan. Marami na rin daw kayong nalalaman sa gawain ng mga boss nyo. Tapos po, sa thumbnail, sa picture, ito naman po yung nakalagay. Ito yung time na unang gala ng mga bayaran sa China. Goodbye sa isa dyan. Next na itong number 2, sabi ng mga boss nyo. So ayan mga pre, may contact pala ito sa boss namin. Sino kaya yung boss namin? Baka si Boss M, si Boss Mike Cervera. Ba? Nakakatakot naman itong impormasyon na ibinibigay nitong kutong lupang ito. Kita nyo naman yung pagmumuka. Mukhang imburnal. Para may mapost lang mga pre, gagawa siya ng katangahan. Kung ako sa'yo boy, simula ngayong araw na to, panindigan mo yung ginawa mo. Panindigan mo yung sinabi mo. Kasi baka pagdating ng araw, magkaharap tayo, hindi mo kayang panindigan yan. Ayoko pa naman ng lulutang-lutang sa harapan ko. Ayoko pa naman ng nagmamakaawa sa harapan ko. Ayoko pa naman ng sorry na po, Ballpoint man. Yan ang pinakaayaw ko. Dapat yung ginagawa mo, panindigan mo yan. Kasi sigurado po ako, balang araw maghaharap tayo. Ang mga DDS kasi talaga mayayabang eh. Kaya masasabi ko sa'yo, good luck. At mag-iingat ka. Kasi yung mga binabato mong salita at pagbabanta, baka tumama sa liig at bungo mo yan. So share po natin ang video ito mga pre. Yan ha, potek, galit na galit si Ballpoint man. Galit na galit, no? Eto, pansin ko to tol. Pansin ko, ba't yung mga nagbabanta sa atin, pag nakita natin yung itsura, para mga hustler sa Caracross, pare-parehas na mukha. Yung alam mo yung tipong kuda, pag tumapo ng kara palagi. Ganun yung itsura tol eh. Oo nga eh, no? Hindi tsaka putik kaya hustler sa Caracross. putik nagbabanta. Tol, nagbabanta. Tapos pag kinasuhan mo, tapos yung mga kinasuhan ng NBI na cyber libel, iyak ng iyak, pusang ina. Iyak. Diba, pinaguhuli. Iyak ng iyak. Pinapunta sa kongreso sa hearing ng about sa ano ba yun, yung mga vlogger na pinatawag doon, pinapunta doon. Iyak ng iyak, sinungaling, umamin na. Sinungaling po ako talaga. Nakipichu. Ayan, tol. Dapat si Kipichu pa, ni Bawaw eh, no? Si Kipichu kay Bawaw. Dapat ma-testing ni Bawaw matris nito eh. Pa-scout nga natin kay Bawaw. Tignan natin kung kasi iyakin tol eh, iyakin. Yan, mahirap sa mga yan eh, babanta sila tapos 'di ba? Puro iyakin pala pag nakukuhan. Tulad nito tol. Baka ma-deport to. Kawawa naman to. Yung itsura pa lang. Ano bang partida ko yung itsura na yan hindi naman sa nangahamak po tayo, nagtatrabaho pa sa ibang bansa yan. Paano pa pag dito na yan? Ito may dito tol. Ano ba yan? Totoo ba yan? For the views ka lang, Ballpoint man na walang tinta. Di ko makakalimutan ang ginawa mo kay Direct Freddy, putik ka. Wala na po yun. Huwag na po tayong mag-away-away, di ba? Sa mga subscriber natin, okay na po si Ballpoint man at si Direct Freddy. Magkakasama na po kami. Wala na po yung mga kababayan. Magkakaibigan na kami. Saka yun, naman po yun, tawag dito,
yung ano na yon, part na yon, no? Iba po yun hindi naman po ano yung masyadong seryoso. Kumbaga, asaran lang po yun parang batang asaran lang ganun. Wala naman pong seryosohan dun sa part na yun. Oo. Wag na po natin palakihin yung mga ganyang bagay kasi ano lang po, hindi tayo dapat Tama. magwatak-watak, di ba? Oo. Sabi nga ni Boss Mike, we don't die, we multiply, di ba? Kaya Relax nga. lang. Parang ano lang, yung mga to, alam mo tayo to, pansin mo ba sa atin, nagbabanta ba tayo? Hindi tayo nagbabanta. Oo, nagmumura tayo. Hindi tayo nagbabanta, tol. Palamura lang tayo, pero hindi tayo nagbabanta. Di ba? Kasi walang po kasi nagbabanta. Tandaan nyo yan. Oo, bawal sa pogi ang nagbabanta. Oo, hindi magkakajowa. Ganun. Diba si Nyolo, di ba? Kaya, alam mo, kasi mga babayan, mga karayuma, mga, ano ba sa gusto mong tawag sa'yo? Umahanap ka na anong tawag? Pikotong nga, tol. Pikotong. Birador na lang. Mga kabirador. Birador na lang. Parang petong para ka namang ano. Gusto nga natin mangotong tol mangotong ng mangonyat ng mga tampalasan. Mga kabirador, pikwa o ganon. Hindi yung mga kinukotong, mga kiniketong Para kang ano Birador na lang, at least magasdagan. Birador talaga tawag sa akin tol. Mga kabirador. Ganyan ko naman talaga sila tawagin, mga kabirador. Ayan, mga kabirador, ayan mga kabirador, di ba mas maganda? Tapos meron pa tayong mga kabenggador, di ba? At least, di ba? Ayan nga po mga kababayan, ito nga po, wag po tayo magbabanta kasi ang pagbabanta po masama. Ang pagbabanta po, tol, pwede rin yung suggestion ni Sweet Sen to. Ni Ma'am Sweet Sen. Kapik-pik daw tol. Pwede. No, pwede, total. Tol, basang-basa naman yun. Masyadong basa yan, diba? Kamusta kayo mga kapikpik? Basang-basa, tol. Basang-basa. Matuduyan, tol. Pawis na pawis, tol. Ang layo na nilakad ko. Magiging basang-basa yan, tol. Kamusta mga kapikpik? Okay po kayo? Madugo ba po ang panahon? Di ba? May naalala tuloy ako dyan, tol. Yung favorite kong sinusup-sup dati. Ano ba yung mga salita mo dito? Sup naman, ano? Yung di ba, imposibleng hindi ka sumup-sup nun, tol. Ano yung sup-sup? Imposibleng hindi mo sinup-sup yun. Yung sinusup-sup ng araw, ano yan? Yung mik-mik, tol. Ikaw naman, di ba? Mik-mik. Oo, katunog di ba? Mik-mik. Iba naman yung, iba naman yung, kapik-pik. Katunog nga, tol kaya naalala ko yung madalas kong sup-supin nung araw. Nakabala ko salita mo, sup-supin putik ang hayop Ministro yun, tol. Sinusup-sup yun. Ginaganon yun Ayan Kaya nga po mga kababayan ito gusto namin kayong sana po ipagdasal nyo na lang po kami na sana po ay yung mga ganyan ingatan po kami kasi wala naman po kami kakampi dito kundi kami po talaga ang totoong may kakampi ng taong bayan. Sa kanila taing bayan yung kakampi nila di ba? Taing bayan. Tol. Mga kabirador, mga karayuma dyan. Eto po, tandaan nyo, nangyari lang ito mga kababayan magmula nung mga nakulong na yung mga binibira namin mga kababayan. Yun nga. Nakulong na yung mga binibira namin, nag-start na po yung ganitong senaryo sa buhay namin. Tama. Diba? Na may mga umaaligid na, may mga nagtatanong na uso na yung mga banta-banta. Diba? Alam niyo totoo yung sinasabi ni Pico. Alam nyo, sa amin naman po, masaya kami. Alam nyo ba't masaya kami? Sabi nga namin, pag nag-uusap kami nila Boss Mike, para po kami feeling namin, para kami mga athlete o sa Olympics.
Kasi po, ang feeling namin, maipagmamalaki namin yung ginawa namin sa aming mga anak. Kasi po, hindi kami kumampi hindi kami nagpabayad ng katulad nila, Tama. 500,000, 1 million. Hindi po kami Oo. dumila ng betlog ni Kibuloy. Hindi po kami dumila ng betlog ni Digong, ng Puyukot ni Sara. Hindi Oo, po, tama. wala pong matitrace yung mga anak namin, mga kamag-anak namin, na kami ay talagang dila betlog sa mga kekibuloy, na kung Diyos siya, ba't Oo. hindi ka makalabas, hayop ka, di ba? Di ba, Tol? At least yun na lang eh. Yun na lang yung legacy namin na talagang proud kami dito. Di ba, Tol, ikaw? Oo, tama. Kaya nga kanina sa live ko, Tol, sinampulan ko yung mga basher. Kasi di Oo. ba, ang dami nagsasabi, bayaran tayo. Kinuwento ko rin kasi yung, di ba, inoperan si Mima. Oo. Sabi ko nga bago ako mapunta sa grupo, bago tayo mabuo, actually buo na sila Boss Mike. So Oo. bago ako nakasama sa kanila, may offer na ako sa kabila. Oo. Tapos sabi nga ni Boss Mike noon, subukan mo lang na sumama sa amin, tignan mo yung banding namin, kung magugustuhan mo, ganyan. Pero wala yung kagaya sa kabila. Dito prinsipyo lang, sabi ni Boss Mike. Oo. Basta banding lang tayo, ganito. Hanggang sa nagustuhan ko nga yung banding ng tropa, 'di ba? Kasi tropahan eh. Tapos magkakasundo pa, 'di ba? So pinakita ko sa kanila, sabi ko, hindi lang po si Mima. Imagine niyo kung babayaran ako ng 50,000, sabi ko, kayang-kaya kong kitain ng 50,000 tol eh. 'Di ba? Pinakita ko nga sa kanila yung yung isa lang na live ko sa video ko. Pinakita ko sa live ko, imagine, sabi ko, $160. Isang live lang yun, isang live lang. Imagine niyo kung nakailan live ako, na $160 sa loob ng 10 araw. Diba? 160, parang kulang-kulang 10K na yun tol di ba? So, sinampol ko lang naman yun, isang video lang. Kaya sabi ko, magulos dili kayo sa sa pagbibintang. Kung meron totoong nababayaran dito, sila 'yon. Sa kabila, kaya nga mga nakakondo tol Kaya nga si Argota, 'di ba? Binenta yung lupa niya, binenta yung bahay niya, lumipat sa 2 kondo tol, may sasakyan pa. Ikaw tol, si Mima nga lang si Mima po, paano si Mima mag-i-invest pa kung talagang may bayad siyang 500,000 monthly? Bakit pa siya mag-i-invest? Bakit tambak ang utang ni Mima ngayon? Tambak ang utang ni Mima ngayon. Paano yun? Ngayon nga, sabi nga namin sa kinakausap nga namin nila Pikwa ang mga haharap po kami. Hindi pa po tapos yung namin, mga kababayan, mga karayuma, mga kabirador. Hindi pa po tapos yung gampanin namin kay Mima. Kakausapin pa po kami, makipag-meeting pa po kami sa mga naatraso ni Mima na malalaking tao na hindi namin pwede sabihin. Kami sa amin na lang yon. Kakausapin po namin yon para humingi po ng dispensa sa mga naagrabyado ni Mima. Dahil si Mima po ay talagang santambak po ang utang dahil nga po sa naloko yata.